mataas po yan yung market value ng Philippine native chicken po. Kasi ang benta po natin sa sisiw is 100 pesos po. Sisiw pa lang po yun. Nag 3 months po, ang benta po natin sa kanila ay 320 po. 320 per chicken po. Mura yung feeds, mura yung patuka, and then walang namamatay. So, meron pa rin pong kita. Nagkakaroon po kami ng kwentuhan na may kwentahan ba? Ay, ang gusto ko yun. Parang ganun. 168 na lang, no? Yes, sir. 168 times 320 pesos Yes, per head. So, potentially, pwede kang kumita ng 53,760 Yes, sir. na disposal mo. Yes, sir. So, maliwanag nga, 10,000 pesos per month Yes, ang po. pwede natin kitain sa pag-aalaga ng native chicken. Paano ba nagsimula si Sir Juan Agriventure? Yung story po ni Sir Juan Agriventure, nag-start po dahil sa pagkahilig ni father ko sa manok. Ayan po, si Father Juan. Okay. Ayan, kaya po Juan. Juan ang pangalan niya. Yes. Ay, Tay, ilan po kayo dito? Kumusta po kayo? Ayan. Ayun, o yan, dito tayo. O Tay, kumusta naman ang ano natin dito, pag-aalaga? At sabi ni Sir JC, sa inyo daw pinangalan yung ano, yung business niyo po dito. Ay, opo. Okay naman po yung pag-aalaga po namin dito. Maayos naman po. Oo. Bali, nung ano po kasi kami, nung bata kami, si father ko po, mahilig po sa manok. Nag-aalaga po talaga siya ng mga manok panabong nung dati po naming mayor. And then at the same time, naisasama niya po ako, nagpapatuka ng mga manok. And then, one time po, sa bahay namin, nag-alaga siya ng broiler. Eh, yung bahay po namin doon sa, Medyo malayo. sa Barangay San Jose po, ano po, yung dikit-dikit po yung bahay. Tapos, wala po talagang space. Hindi mo may imagine na pwede ka mag-alaga ng hayop. So, si father ko noon, nakita ko, nag-alaga siya ng broiler. 45 days. 45 days. Sabi ko, pwede mag-alaga ng manok dito. Nag-alaga siya ng 15 heads na chickens na nabuhay lahat. And then, tuwan-tuwa kami that time, yung Christmas na yun, yung first time na Christmas namin na nakakain kami ng manok. Na marami, na kumbaga unlimited chicken. Naalaga ni father ko. So doon po nag-start yung business model natin na si Sir Juan Agriventure. Pwedeng mag-alaga ng manok kahit na maliit lang space. Gagawan lang natin ng innovation. So ngayon sir, no, nabanggit mo, nagsimula kayo sa 45 days yung mga broiler noon, nagkaroon ka ng idea, kinonceptualize mo, ngayon may Philippine native chicken ka na. Pero dito sir, nung nagsisimula ka, ilang heads ng manok ang sinimulan mo nun? Parang trial ba? Ito ba magiging successful? Parang ganon. Apo. Nung unang beses ko po nag-alaga ng mga manok, way back 2021, nag-start po ako sa mga heritage. So, yung mga fancy chicken po, kung familiar yung po kayo, yung malalaki. Kaso Okay. nga lang po, dahil nga po beginner ako, tapos medyo kulang pa yung kaalaman ko tungkol sa pag-alaga ng manok. So, unti-unti po siya naubos. Sabi ko, anong problema? Sabi ko, may pabili naman akong pigs. Paano naubos? Namatay or Opo. kinain? Namatay po siya. Yung iba po kinain ng aso. Yung nga po yung masasaklap eh. Yung Brahma ko noon, 3 Brahma, kinain ng aso. Ang pagkamahal-mahal. So yun po yung mga struggles ko noon. Tapos sabi ko, meron ibang paraan para mag-alaga. Tapos meron yung mga, sabi ko, may manok na alam ko dahil sobrang mahal na po ngayon ng pigs eh. Yes. Sabi ko, alam ko may mga manok na kumakain ng konting natural food. Yes. Kaya pwede yung konting feeds lang ihalo sa pagkain. So, doon ko po nalaman, sabi, yung native pala, kahit ano lang pakain mo. So, pwede pala, sabi ko. Kaya, pwede nga mag-alaga ng native chickens kahit na mura lang yung patukang gamit. Yes. Ilang piraso ng heads? Kumbaga ilang piraso ng manok yung first try? Bali sir, nung pinakaunang best po ako nag-alaga, 6 po. So, 5 pong inahin, tapos 1 tandang. Opo. Okay. After that? And then, ano po pinaitlog ko po sila, tapos dahan-dahan po, habang nag-enjoy po ako na nag-aalaga, dumadami po. So, ngayon po ay ano na po sila, 23 heads na po yung ating inahin, tapos meron po tayong 5 rooster. So, andun po sila. Yun naman na yung ano mo na. Yes. Pero dito sir, talagang, sir, lahat ito galing doon? Opo, output na po ito ng ating 23 heads po na chicken. So, dito po, Galing! nakapag-produce po tayo ng almost 200 heads per month po na day-old chicks po na napapisa natin gamit ang incubator po. Alright, ulitin natin sir 200 heads. Yes sir. Opo. Per every Month po.
Grabe, ang dami nun. Yes, sir. Opo. Na-incubate mo yun, sir? Yes, sir. Ini-incubate ko po. Yan. Galing, no? Guys, ano lang backyard di ba? Opo, yes, sir. Di ba? Not in a commercial setup, di ba? Yes, sir. Pero ito, sir, ilang heads ito ngayon? Bali, ito, sir, 168 heads po sila lahat. Yung mula yung mga sisiw hanggang sa, ano po, ito po nasa baba, mga 3 months old. 168 po ito lahat, sir. Yung iba kasi, naibenta ko na. May mga punta rin po dito, nag-walk-in from ano pa, ibang lugar pa po. Yung isa, Saragosa, yung iba, from Tarlac pa. Okay. So, pupunta mga po nearby dito. towns. Yes po, nearby towns po. Okay. Ito, sir, itong ganitong kalaking manok na ilang buwan na to? Bali to, sir, magto 2 months na to. So, mga 1 month old na po sila mahigit. Magto 2 months na po. Magto 2 months na. Yes, ngayon, pag nag 3 months sila, pwede nang i-dispose. Yes, sir. Pwede na po. 90 days po ang pagdi-dispose natin. Okay, so 90 days ngayon, no. Sa capital kanina or sa setup mo, magkano naman yung ganitong setup? Ganito, sir, ang estimated cost po nito sa yung buo na parang ano po, ang estimated cost nito parang by 4 feet by 8 feet. So sa isang ganito po, ang nagastos ko po kasama ng labor ay 7,000 po. 7,000? Yes po. So parang dalawang setup to? Yes, sir. Opo. 7,000 plus 7,000, bali 14 to 15? Yes, sir. 15,000 po. Buo na po ito. Pati pa merienda na. Yes, sir. Opo. Ayan na. Guys, so kung nakikita ninyo, no? So nabanggit ni Sir JC kanina, itong parang 4x16, tama, no? Yes, sir. Na setup ng kulungan niya dito, may second floor pa Doon ako natutuwa. Opo. Kasi usually talagang regular isa lang gumastos lang ng 15,000. Yes, sir. Meaning, sir, hindi pala ganoon kagastos. Yes, sir. Opo. Okay. Pero pwede ka naman magsimula na hindi ka pagagastos ng 15,000, tama? Yes, sir. Pwede mo munang kung maluwag yung bakuran po ninyo, Opo. di ba? At lagyan mo lang siguro ng harang para hindi pumunta sa kapitbahay. Yes, sir. Pwede libre pa yun. Yes, di ba? sir. Opo. Hanggang maparami po ninyo at pwede kayo mag-setup. Parang ako, gusto ko na rin ata mag Philippine native chicken. Yes, sir. Pwede, no? Ito, magto 2 months, magto 3 months na, dinidispose ninyo. Magkano naman, sir, ang bentahan? Sa ngayon, sir, ang benta po, mataas po yan yung market value ng Philippine native chicken po kasi nga dito sa Luzon, kakaunti yung mga nag-aalaga. So gusto nung mga client natin na mag-alaga ng puro. Iba po yung presyo ng puro saka yung mga crossbreed. So mas mura po ng dihamak yung mga crossbreed. So dito po yung mga pure breeds po natin, yung may pangalan, ang benta po natin sa sisiw is 100 pesos po. Sisiw pa lang po yun. Sisiw? And then pag nag-ano po sila, nag 3 months po, ang benta po natin sa kanila ay 320 po. 320 per chicken po. 320. Yes, no, po. not bad na rin. Pero sila na rin ang magpapadami noon. Opo, sila na pong bahala. Pwede po nilang gayahin yung paraan natin kung paano Hindi ba mag-alaga. mahal yung 320? Hindi, sir. Mura na po 'yon kasi ako po nag-base. Actually po sa iba umabot ng 500 ang 3 months yung mga pure breed. Pero dito po sa atin nag-arise po yung 320 na presyo. Kasi po may mga innovation tayo lalo sa patoka. Yes. So hindi po purong pigs yung gamit natin. Tapos po mas mababa po ng dihamak yung mortality o yung mga namamatay po na chickens dito sa farm. Galing. Yes po. Kaya po sabi ko, nag-arrive po sa ganun, may kita na. So sa 320 pesos po, mura yung feeds, mura yung patoka, and then walang namamatay. So meron pa rin pong kita. Wow, 320 per head, no? Yes po. Ilan naman na-dispose mo every month? Actually sir, yung eto lahat na to, naka-reserve na po yan. Sisiw pa lang po, meron na nagbabayad sa akin, nagpapa-reserve na po, nagbabayad through GCash. OCC, 100 Yes pesos, po, no? ano po, hindi, kumbaga sir, babayaran na nila yung reservation fee. Oo. Sisiw pa lang, pagkapisa pa lang, babayaran nila and then hintay po nila mag 3 months. Ganun po sila ka-willing. And then habang hinintay po nila yon, ginaguide ko sila, nagkakaroon po kami ng kwentuhan na may kwentahan ba? Ay, Yan. ang gusto ko yun. Ang ganda Parang nun, ganun po. Habang nagkukwentuhan. Yes, opo, para makita rin po nila paano tumatakbo yung agribusiness po natin. Oo, galing, no? May kwentuhan, may kwentahan din pala sa kwentuhan Yes, ng sir. manukan. Yes, diba? sir. Opo. Diba? Ganda nun, ha? Imagine 160 ito. Opo. Diba? Kailangan natin siguro i-actual compute, no? Para Yes, sir. tama yung natin, computation natin. Tingnan natin kung paano ang pwedeng kitain ng ating mga kababayan once na pinasok nila yung ganitong
larangan, di ba? Yes, sir. Para bigyan natin sila ng idea. So kung sinabi mo 320 Yes, sir. per heads, pag nag-mature na yung manok guys, pag nag-mature na, Yes, pag sir. nasa abot na siya ng 3 months, Yes, sir. ilang peraso yun nandito sa'yo? Maximum sir, ilan ang kaya ng i-ano to? Ito, sir, kaya ng 200. 250. Okay, pero ito sir, actual ngayon ilan? 168 po. 168. Okay. So, i-compute, let's say 168 na lang, no? Yes, sir. 168 times 320 pesos Yes, sir. per head. So, potentially, pwede kang kumita ng 53,760 Yes, sir. na disposal mo. Yes, sir. Native chicken lang yan, nasa Yes, sir. backyard. Opo. Not in a commercial, daig sir. mo pa yung sahod ng isang regular na empleyado. Yes, sir. Guys, you do the math, di ba? 320 per head, then kung may 168 ka or to 200 ka, almost papalo pa siya ng 60,000. Yes, sir. Opo. Ayun na, actual computation na yun ng mga kabidyo kasi yung mga kabidyo natin magagaling mag-compute. Yes po. Opo, opo, opo. Pero ano yan, tawag nun, syempre, ilabas na rin natin yung, neto na ba yun? Hindi pa, sir. Bali po yung ano pa natin, parang magiging gross sale natin yung 53,000. And then po, dahil nga po innovative, and then syempre meron po tayo tinatawag na depreciation cost sa ating pong mga materyales. Overhead o capital. Yes po. Yes po, mga capital expense po natin. Kung hindi po kasama yung sa capital expense natin, yung mga depreciation, gumagastos po ako sa feeds nito, nasa ano po, nasa 20,000 plus lang. So parang ang estimate In po, 1 month? In 1 month po. Na, hindi po hanggang ano na po, Hanggang ma-harvest. Opo. Okay. Hanggang ma-harvest na po yung 168 heads po. Up hanggang 3 months na po sila na. Umabot po ng 20,000. 20,000 plus. Okay, so kung may, let's say yung kanina yung estimate natin na 53, so may parang 33 ka pa rin. Yes, sir. Opo. Kumbaga po, sir, pag nag-aalaga po kayo ng bucket scale ng native chicken, basta po gamit yung yung innovative way on raising Philippine native chicken po, kaya po natin kumita ng 10,000 per month. Kasi sa loob po ng 3 months yun Kumbaga po, after 3 months, kikita ka ng 30,000. So, di-divide mo sa 3. Yes. Ayan. And so, kayang-kaya pong kumita. Kahit na nandito lang po tayo sa likod bahay natin, Yes. kayang-kaya ng kumita ng 10,000 per month po. Okay, so yun, maliwanag yun Yes, Galing kay Sir JC yun. 10,000 per month. More or less. Yes, sir. Okay. Oh. Kasi doon sa computation natin kanina, 168 na heads, binenta niya na 320, 53,000. Yes, sir. Tama? Yes, sir. Ngayon, dahil nabanggit ni Sir kanina, sa loob ng 3 buwan, gumastos siya ng pakain na almost 20,000 pesos dahil syempre may organic, may feeds ka na, Yes, mix sir. na yung ginagawa niya para mabilis din yung paglaki ng mga alaga niya. Kung sa within 3 months, kumita ka ng neto natin na 30,000, so i-divide nyo po yan ng 3 buwan, so maliwanag nga, 10,000 pesos per month. Yes, ang po. pwede natin kitain sa pag-aalaga ng native chicken. Sir, at ito pa yung kagandahan na Yes, yung sa 10,000 per month na yun ay ang alaga ko pa lang po is 23 heads pa lang na inahin. Okay. So what if dodoblehin natin yung alaga natin? Potentially, Yes. lalaki din, doble din ang kita. Po, kasi po yung business po natin ay scalable up to commercial scale. Kahit na thousand of heads po yung alaga natin na native chickens, yung ginagawa po natin dito, kaya nga po Techno Demo Farm. Kasi po yung ginagawa po natin dito is applicable siya up to commercial scale. Yes. So, ang ginagawa po dito, for example, nag-start po ako actually kasi simula ko, isa lang po ito. Isang pen lang, 4 Yes. feet by 8 feet lang. Okay. Pero nakapagpapisa na po ako ng marami. And dinoble ko na po. Naging 16 feet by 4 feet. So, kung sakaling dadami pa po yung inahin ko, Magdodoble ka magdodoble na naman po, Isa pa. magdadagdag ako. Saka ano rin, Sir JC, Yes, sir. siguro, nakadepende rin siguro sa mga kababayan natin kung anong available space nila. Yes po. Pero ikaw na mayroong space, sa likod ba sa'yo pa rin ba hindi yun? po. Ako private lot na po yan. Soon siguro, baka mabili mo na. Ay, sana po, sana. Para madagdagan natin yung ano. Pero tingnan natin guys. Opo. Yung setup niya dito. Nandito lang yung mga manok. Ayan. Yung iba po ng mga manok ko, hinahayaan ko pong makagala kasi po wala nang mga predators Pero po karamihan po sa kanila nakakulong po. Para siyang sir, no? Semi free range. Yes po. Opo. Yung iba nakakalusot, di ba? Opo, yan. Nakakagala. Yung iba Sir, bakit ipa ang nandito? Bali sir, yung ipa yung ginagamit ko kasi po nagano po siya natural na pampainit sa manok. Okay. So
tapos na iwasan po yung amoy, saka yung mga ano po nila. Kasi yung bacteria po dahil sa moist sa moist yung sa mga ipot ng manok. So madali pong ma-absorb. Okay. Nagsisilbi rin po siyang natural absorbent ng ano po ng tubig sa ipot ng manok. So madali pong mag-dry. Yes. Kaya po kahit na matagal nang may ipa dito, hindi po nagkakaroon ng bacterial infection yung mga manok. So madalang po. Every kailan mo pinapalitan yung ipa? Ato po actually every 3 months. Pag nag-harvest ka? Yes po. Ayun po yung ano yung nagamit ko no October pa. So eto po kapapalit ko lang din, and then kadalasan po nagkakaroon po sa ipa after lang mag-anihan Yes. Kasi may magpapagigik ng palay. So yun po yung ginagawa. After 3 months po pinapalitan ko. So ganun din po. Lahat po yan. Lahat ng pens po natin. And then sa kabila po, dayami na po yung ginagamit natin sa breeding pen natin. Wow, ang ganda. So ito ang tawag dito, sir? Saan po? Itong area, ano na to? Yung may breeding pen ka doon. Yes po. Ito po brooding pen po natin. Brooding pen. Yes Ayan. po. Medyo napapamiliarize tayo sa mga technical terms, no? Yes po. Brooding pen, uy, ano ka? Yun, breeding. Kasi doon nga nagbe-breed. May nagingitlog ka ba ngayon? Ay, tingnan natin, sir. Okay. Bali, may ka-harvest lang ako na 3. Wait lang po. Guys, no? Natutuwa kasi naparami nga ni Sir JC itong kanyang mga manok. At, ayun, tignan natin. Kasi alam ko, ayan. Ito, sir. Ka-harvest lang po nito kanina. Iba yung texture kasi ng ng itlog ng native na chicken, di ba? Yes, sir. Kumpara dun sa mga 45 days o yung mga broiler natin na RTL, yung mga Apo. ready to lay, malalaki, puti. Yes po. Pero dito, sir, sa native, eto, medyo maliit at saka pinkish or brown ng Yes po. dating, no? Eto, sir, anong ginagawa mo dito, sir? I-incubate mo to? Yes po, ito po, incubate ko po ito. Na bali, ang ginagawa po, tinitimbang ko lang yung mga itlog natin. Pag nakita ko po na masyado mababa yung timbang, below 40 grams po siya, hindi natin in-incubate. Bali, binibenta po natin as stable egg. Okay. So kaya naman po, piniprito namin, agahan. Agahan. So, Okay. yes po. Masarap kasi ito Iba Yes rin po. yung lasa pag native na na itlog. Okay. Pag yung medyo pasok sa weight requirements mo, sir, anong ginagawa? Ini-incubate ko po. Okay. And 21 days po sila nasa incubator, and then po doon na sila na-hatch, and then i-harvest ko na po sila. Ilalagay ko sila dito sa brooding pen natin. Wow. Aalagaan na. So hindi na yung dumadaan sa natural process na nililimliman ng nanay ng manok. Ay, hindi po. Bali dito po, isa po sa innovation natin is paggamit ng artificial incubator. Kasi po, kapag artificial incubator tayo, tuloy-tuloy po yung pangitlog nila. Hindi sila humintong mangitlog. Kasi po, pag naglilimlim yung manok, maglilimlim po siya ng 21 days, and then magpapisa. Tapos, aalagaan niya yan ng 30 to 60 days. So, almost 3 months na hintong mangitlog yung manok. Pero dahil mayroon po tayong artificial incubator, tuloy-tuloy po yung pangitlog nila. Kaya umaabot po ng 200 heads per month po yung kaya kong i-produce dito sa farm po. Guys, ngayon ko lang din nalaman, no? Galing ni Sir JC. Tama nga naman, no? Kasi pag inayaan natin maglimlim yung nanay ng manok, masasayang yung ilang buwan. Yes, sir. Na paglilimlim niya, pag-aalaga niya sa mga ano niya, di ba? Yes, sa sir. mga inakay niya. Pero kapag may artificial na incubation na ginagamit, tuloy-tuloy yung pangingitlog. Opo. So tuloy-tuloy ang production niya. Yes, sir. Grabe, no? Ganda pala dito, no? So siguro ngayon, mga kabidyo, tignan naman natin yung yung breeding pen niya, kung paano yung setup. Parang nakikita ko napakaganda. Yero-yero lang ang gamit, kaya tignan natin. Let's go. Sige. Isa po ang awardee ng Young Farmers Challenge 2023. So, kami po gumawa ng business model, ng mga agribusiness model na pwede pong magaya po at maduplicate po ng mga farmers natin. Yes. So, Maraming paraan, no, mga kabidyo, na para kumita tayo. Gaya po ng ginagawa ni Sir JC na teacher, pero pinasok yung ganitong larangan. so para kumita po sa native chickens, iba yung paraan. Kinakailangan, ang objective po natin, kada hens po natin is mangitlog ng at least 8 8 eggs. 8 eggs lang po per month.